Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Malacanang inatasan ang mga law enforcement at kaukulang ahensya ng gobyerno na siguraduhin ang mapayapa, ligtas at maayos na pagdaraos ng ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Seguridad ng halalan sa BARM, unang prioridad ni bagong AFP Chief Nafarrete. Paghahanda sa matinding banta ng El Nino, pinaiigting para matiyak ang seguridad ng pagkain sa bansa. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Inatasan ng Malacanang ang mga alagad ng batas na maging ligtas, mapayapa at maayos ang pagsasagawa ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. Sa pagpupulong ng security cluster ng gobyerno noong Martes, iniutos ni Executive Secretary Ralph Recto sa Philippine National Police at Metropolitan Manila Development Authority na magtulungan sa pagtitiyak ng seguridad at maayos na daloy ng trapiko. Tututukan din ang pagbabantay at pagtugon sa mga insidenteng posibleng makaabala sa mga mananakay. Ipinaalala rin ni Recto na kailangang umiral ang paggalang sa karapatan ng mga mamamayan, lalo na ang karapatang magpahayag ng saloobin sa kabila ng mga gagawing paghihigpit ng mga awtoridad. Sinabi niyang hindi lang batasang pambansa ang binabantayan sa araw ng SONA, kundi pati ang sitwasyon ng publiko sa paligid nito. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines at Presidential Security Command sa palasyo na nakalatag na ang mga hakbang nito para sa seguridad. Sa panig ng National Capital Region Police Office, itataas ang full alert simula alas 5 ng hapon sa July 24 bilang bahagi ng pagbabantay sa SONA. Ayon kay NCRPO Chief Major General Anthony Aberin, kabilang sa mga paghahanda nila ang pagpapatupad ng no-fly, no-drone zone sa ilang piling lugar at pagsuspinde ng mga permit to carry ng mga baril. Mahigit 21,000 na pulis ang magpapatupad ng seguridad sa SONA. Magbabantay din ang 3,000 tauhan ng Police Regional Office 2, 4B at 5, pati ang mahigit 11,000 civil disturbance management personnel sa mga posibleng isasagawang kilos protesta. Samantala, nanawagan ang PNP sa mga organizer ng mga isasagawang rally na kumuha ng permit, makipag-ugnayan sa mga awtoridad at bantayan ang kanilang sariling hanay para mapanatili ang seguridad at kaayusan. Bukod sa SONA, maghihigpit ng seguridad ang PNP para sa paggunita ng Iglesia ni Cristo ng kanilang ika-112 anibersaryo. Inihayag ni bagong AFP Chief Antonio Nafarrete na ang kanyang unang direktiba mula kay Pangulong Marcos ay ang tiyaking ligtas ang unang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM parliamentary election sa September 14. Ayon kay Nafarrete, itinuturing na isang malaking security operation ang unang parliamentary elections mula nang maitatag ang BARM. Hindi nagbigay ng detalye si Nafarrete sa mga paghahanda sa seguridad, ngunit siniguro niya na alerto ang AFP na gawin ang kanilang trabaho. Tungkol naman sa pinakabagong insidente sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea kung saan nasugatan ang 2 Philippine Navy personnel, sinabi ng opisyal na tuloy-tuloy ang misyon ng AFP at may rules of engagement na susunod. Samantala, nagpahayag ng tiwala si PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na patuloy ang pagtutulungan ng ahensya at AFP sa ilalim ng bagong pamumuno ni Nafarrete pagdating sa intelligence sharing, joint operations, disaster response at iba pang inisyatibo para sa kaligtasan ng mga Pilipino. Hinikayat ni Speaker Faustino Bojidi III ang mga sangay ng pamahalaan na mas paigtingin ang paghahanda sa posibleng matinding epekto ng El Nino at tiyakin ang seguridad ng supply ng pagkain sa bansa. Sa pagpupulong sa House Committee on Agriculture and Food hinggil sa El Nino, sinabi ni D na napapanahon ang paglipat sa proactive planning sapagkat nararanasan noon ang matinding epekto ng El Nino sa agrikultura, food supply at ekonomiya.
Mula noong taong 2023 hanggang 2024, bumaba ng 12% hanggang 15% ang produksyon ng palay na nagre-resulta sa mas mataas na presyo ng bigas na nakakaapekto sa milyong-milyong Pilipino. Binigyang diin ni Dee na ang pagpoprotekta sa mga pangunahing lalawigan na nagsusupply ng pagkain sa bansa tulad ng Isabela ay mahalaga upang masiguro ang seguridad ng pagkain sa bansa. Ayon kay Dee, mahalagang maging handa ang lahat at huwag nang maghintay pa sa pagdating ng krisis. Sa balitang pangkalakalan, hinigpitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR ang mga patakaran sa paghuli ng blue swimming crab or alimasag upang maprotektahan ang mga yamang dagat at magpatuloy ang pag-unlad ng fish industry. Sa ilalim ng Fisheries Administrative Order No. 277, nilimitahan sa 500 metro ang kabuuang haba ng gillnet na maaaring gamitin sa paghuli ng alimasag. Batay sa mga pag-aaral, makakatulong ito upang mabawasan ang hindi sinasadyang pagkakahuli ng mga marine mammal at iba pang protected, threatened at endangered species. Alinsunod din ito sa pangangailangan ng U.S. Marine Mammal Protection Act na magpapalakas sa reputasyon ng Pilipinas bilang maaasahan at sustainable na seafood supplier. Samantala, ito turn over ng Naval Command Western Mindanao or NCWM sa Bureau of Customs ang nasa 234.3 million pesos na halaga ng mga smuggled na sigarilyo na nasabat kamakailan sa katubigan ng Lutangan Island o Lutanga, Zamboanga, Sibugay. Ayon kay NCWM Commander Rear Admiral Constancio Arturo Reyes Jr., umabot sa 1,491 na master cases ng iba't ibang foreign brand ng sigarilyo ang nakumpiska sa isinagawang Maritime Law Enforcement Operation noong Hulyo 19. Ibinigay na ang mga nakumpiskang sigarilyo sa BOC Port of Zamboanga para isailalim sa mga legal na proseso. Samantala, nasabat din ng Philippine Coast Guard kasama ang Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency ang tinatayang 4.5 million pesos na halaga ng mga smuggled na sigarilyo sa dalawang warehouse sa barangay Kasanyangan, Zamboanga City. Nasamsam dito ang mahigit 30 master cases at 15 reams ng mga hindi dokumentadong sigarilyo. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.